May bagong pasabog na naman ang Pi Network ngayong darating na Pi Today, ngayon pong June 28, 2025. At mukhang hindi po ito basta-basta sapagkat isang cryptic or misteryosong tweet po ang inilabas ng Pi Core team na agad pong naging sentro ng atensyon ng buong Pi community. Ang tweet po ay nagsiwalat ng dalawang nakakakilabot na tanong. Una, paano konektado ang generative AI kay Pi Network? At pangalawang tanong ay bakit isa sa mga founder na si Dr. Nicholas Kokkalis ay nandun po sa Gen AI panel ng Consensus 2025? Yan po yung dalawang nakakakilabot na tanong. Kaya ibig sabihin nito ay may malalim po na ugnayan ang AI or Artificial Intelligence at ang kinabukasan ni Pi Network. Pero ano nga ba ang maaring ibunyag sa Pi Today? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na interesado rito kay Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, unang-una ang Pi Today ay ginaganap po sa tuwing sumasapit ang June 28. Isa po itong espesyal na araw para sa buong Pi community. Kumbaga, sa birthday celebration, ito ay ang araw ng selebrasyon, updates at madalas ay mga major announcement major announcement po mula sa Pi Core team. Kaya hindi na po katakataka kung bakit dito pinili i-reveal ang isa sa mga pinakamalaking balita ngayong taon. At yan po ay ang koneksyon ni Pi sa AI. Ngayon ay ano po ba ang generative AI at bakit po ito mahalaga? Ayan, ito po ay isang uri ng artificial intelligence na kayang lumikha ng bagong content tulad po ng text, images, music, videos at saka marami pang iba. Isa sa mga pinakapopular na halimbawa nito ay si ChatGPT na ginagamit po ng milyon-milyon para sa research, business at saka creativity. Ngunit kung ganito pong klase ng AI ay ikokonekta kay Pi Network, maaaring magkaroon tayo ng access sa mga smart tools na siyang magpapadali ng ating paggamit ng platform. Kaya sa madaling salita ay hindi lang ito basta-basta integration. Pwedeng ito ang maging tulay para mas mapadali, mas maging intuitive, at mas makapangyarihan ang Pi ecosystem. Ngayon ay bakit po si Nicholas Kokkalis ang sentro ng usapan ngayon? Si Dr. Nicholas Kokkalis ay isa po sa mga founder ni Pi Network at aktibong lumahok sa isang Gen AI panel sa Consensus 2025. Ang Consensus ay isang malaking event dito sa mundo ng crypto at blockchain. Kaya kung nandun itong si Ginoong Nicholas or Dr. Nicholas at pinag-uusapan ang AI, ibig sabihin ay may malalim na pinaghahandaan. Kaya ang tanong ngayon ay ginagamit na ba ni Pi Network ang AI sa likod ng mga project nito? O baka naman may paparating na AI-powered feature na bahagi ng mas malawak na plano? Kaya ano po ang mga posibleng plano ng Pi Network tungkol sa AI? Habang wala pang opisyal na announcement, maraming mga posibilidad ang pwedeng mangyari. Ilan po sa mga espekulasyon ng mga community members ay una ay ang Smart Decentralized Apps or dApps na kayang mag-adapt sa user behavior. Pangalawa ay ang AI-generated user interface kung saan ang Pi app ay magiging mas personalized at madaling gamitin. Pangatlo ay ang automated KYC systems na gamit ang AI para mapabilis ang identity verification. Pang-apat ay ang predictive transaction tools para sa mas maayos at safe na trading environment. At ang panghuli ay ang posibleng AI-powered community governance kung saan ang AI ang tutulong na mag-analyze ng feedback mula sa mga users para sa mga updates sa network. Kung sakaling totoo ang mga ito, lalawak po ang gamit ni Pi hindi lang sa simpleng mining kundi maging sa mga smart tech applications.
Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto nito sa ecosystem ni Pi? Kapag naisakatuparan po ang partnership or integration sa generative AI, tataas po ang utility value ni Pi. Hindi na lang ito parang points sa app. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga tunay na use case gaya ng pagbili ng digital services, paggawa ng content o maging sa AI-based tools para sa mga developers. Ibig pong sabihin ay mas marami ang maiingganyo na gumamit po ng Pi, lalawak ang adoption at mas lalakas ang demand para sa Pi token. Tandaan po natin, ang real utility ang isa sa mga pinaka-importanting factor sa presyo at saka longevity ng isang crypto project. Ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado rito kay Pi Network. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy na bahagi ng Pi Network, ito po ay isang major na opportunity. At bakit? Dahil kung maging totoo ang integration ng AI, mas tataas ang tiwala ng mga investors at users sa project. Maaari rin po nitong pabilisin ang transition ni Pi mula po sa kanyang pagiging partial open mainnet papunta sa fully open mainnet, kung saan magiging possible na ang real world value exchange. Kung sakali po na may AI-powered ecosystem na talaga itong si Pi, magiging mas competitive po siya kumpara sa ibang mga mobile crypto apps. Ito ay malaking bagay, lalo na dito sa Pilipinas kung saan maraming Pi users ang umaasa na balang araw magagamit ito sa negosyo or daily transactions. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko ang pagiging bukas ni Pi sa AI integration ay isa pong matapang at saka makabago na hakbang. Ipinapakita nito na hindi takot ang Pi Network na makipagsabayan sa bagong technology. Sa panahon ngayon, kung hindi ka po sasabay sa AI, siguradong maiiwan ka. Gayunpaman, mahalagang maging maingat at maghintay po sa official announcement yan sa pagsapit po ng Pi Today. Yan po ay ulit sa June 28. Dapat din po nating bantayan kung ito ba ay konkretong plano or puro hype lamang. Kaya wag po tayong padalos-dalos, lalo na kung may mga opportunity na ilalabas kasabay ng announcement. Kaya always DYOR or do your own research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.